Maayong adlaw! Welcome sa atong daily devotional. Nalipay mi nga naakadari. Atong himuon kini nga panahon sa pagpaminaw ug pagsabot sa pulong sa Dios. Ablihi ang imong kasing-kasing ug iandam na mutuman sa iyang pulong. Magsugod kita. Okay. Sige, mag-pray ta. Heavenly Father, good morning. Thank you for this wonderful day. Salamat Ginoo for this privilege again. Makadawat mi siya mong pulong. I ask for your anointing. Ask for your revelation, Holy Spirit. Help us. Give us wisdom to apply it in our lives. Have your way today as we open up our hearts. Speak to us. In Jesus' name. Amen. So, good morning na nata karon sa we'll continue in Galatians 4 verse 8. No, yesterday I've shared Galatians 1 to 7. Today we'll continue to Galatians 4 verse 8. No. So, din is verse 8 to 11 mo ni mga characteristics of some under the law, no? Mga kinaiya or mga ginapakita ng mga practices sa mga under the law. And gingon niya diri in verse 8, however, at the time when you did not know God, you were slave to those which by natures are no gods, no? No gods. Nana siya diha. Katong mga wapa mo makaila sa Dios, nana sa Bisaya, mga ulipon kamo sa mga Diyos-Diyos. Nga na si Paul, naga-worship sila mga idols ba? Katong wala pa sila ang mga taga-Galatians. Katong wala pa mo kaila sa Ginoo, pa mo na nga born again, mga ulipon mo sa mga Diyos-Diyos. Nga na siya. So, pwede pod nga kita karon wala lagi ta kanang wala kagikan sa pamilya nga kanang religious kayo, ga-practice o ga-worship og idols. Pero pwede po ba yan mo mahimong idol ang kwarta sa manako tunguna? No? Grabe po ako ang pangwarta, grabe akong pagtigusyo. So pwede na ako to na imong idol ang kwarta. Pwede po ang honor, no? Ganahan ra ka permanente i-recognize, ganahan ra ka permanente makasik sa honor sa men. Pwede po na nimo idol ginapangita ni po permanente ba nga ma-please ka. And pwede po mahimo ni mong idol ang pleasure kanang ganahan ra para ka permanente maglipay-lipay, maginom-inom ana pwede na nimo mahimong idol di ay. So kato mas kwanto siya, mas bugat ni siya nga klaseng idol ganing pag love nimo sa money kaysa katong mga rebulto lang nga imong gina-worship. Mas bugat ni nga idol, no? So verse 9, yan na siya. But now that you have come to know God, o karon nakailan naman mo sa Ginoo, mga born again na mo, or rather to be known by God, yan na siya diha, mo dapat niyang kwan ba, no? Kung na-born again ka, kini dapat nga relationship ang mabutang o ma-establish sa tua nga relationship, kanang to be known by God or to know Him. Kana nga relationship. Kay mo mayang gingon diha, but now that you have come to know God, or rather known by God. So, vice versa ni siya, dili pwede nga once nga na-receive nimo siya, wala kay nimo siya na kwan ba, na wala kay intimate relationship. Kay ang knowing man God nga word, mo na ang term nga gina-describe sa intimate nga relationship between us and God, knowing. Kay ko ang word man good nga know kanang new is mo na siya ang word nga gigamit sa kind of relationship ni Adam and Eve. Kuan ba intimate kay na sila si Adam and Eve nga relationship. Kay kung basahon na ninyo sa Genesis 4 verse 1 nga Adam knew Eve. Na siya diya, Adam knew Eve sa ESV translation or sa New King James Version, mo ang gamit na word is new. So,
kana nga kind of relationship intimate man gud ang word nga new, murag to the extent mga nanay sexual intercourse mao na ang kwan ngano tanda mo nakaproduce sila anak sila Adam. So kana nga relationship ang new, no, new is, di ba, niya na siya dito sa Bible sa John 17 verse 3, niya na siya, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. So knowing God, no, dapat ingon ana unta ang relationship nga ma-establish or ma-develop sa imo, magkaroon ka og intimacy ba sa Ginoo. Mailani mo siya as you know him and you believe in him, mas maging intimate inyo ang relationship kay pati ang iyang nature magmanifest sa imo. Mao na ganyang eternal life, no, that you may know him, no. Kailangan jud di ay ta ma-establish og kanang intimate. Bao ganing nga natay topic sa Sunday service about knowing Christ intimately, knowing God personally. No, kay ang eternal life is knowing God man. You will go to a certain relationship ba nga intimate sa iya, maila-ila nimo siya. So if you want to know God more personally, dili baya po ni siya matudlo. Kamo jud sa Ginoo. No, dili pwede nga itudlo kay you will know him from the least to the greatest na naman ng Bible. So dili nimo maila ng Ginoo. Kung list kung ang ato ang basis sa knowing him is intellectual lang. Kaya ang iyang manggingon you will know him from the least. So maski di ka kabalo mo basa sa Bible, mas the more di ka pwede magkaroon og intimate nga relationship sa Ginoo. Kay katong mga least, katong mga humble, mas the more man sila mo yang uungo sa Ginoo. And the more kan mo yang uungo sa Ginoo, moduol sa Ginoo, tingala kang iyang nature nagamanifest na sa imo. So but now na siya, you have verse 9, but now that you have come to know God, or rather known by God, so again, mao ni siya ang type of relationship nga dapat naa sa tuwa between God and man, ang knowing, no? Niya na siya diya. How is it, niya na siya diya, that you turn back again to the weak and worthless elemental things to which you desire to be enslaved all over again. Makuan jud ko ani ba kay na ako yung mga kauban tong una nga mga kuan na sila, nakagraduate na sila og SOL 1, 2 and 3 kanang School of Leaders. Diya gitudlo tanan. Gitudlo ang salvation, gitudlo ang leadership, gitudlo ang Great Commission. Nahuman jud na niya. And leader na siya sa church. Pag-abot dito sa Surigao, no? Nibalik na naman noon siya worship og idols. So, ingon ani ang heart ni Paul ba, naunsa naman mo? Ano siya ba nga, how is it nga, kailan na mo sa Ginoo? Tapos niya na siya, you have turned back again, nitalikod mo. Tapos, to the weak, nag-worship mo to the weak and worthless elemental things. Kung sa maning weak and worthless elemental things, sa man siya, mo na nag-observe na mo, nag-observe na ka sa days, years, no, even months of celebration, even offering. So, mo na ang nibalik ang mga taga-Galatians o observe, no, ni-practice na po sila Passover days, Sabbath day, Pentecost, Day of Pentecost, mo na gipanghimo na po aning mga taga-Galatians. So makita ninyo, unsang mga practices diri sa verse 8 to 11, katong number 1 is katong idolatry, ikaduha is kanang nag-observe sila og mga certain days. So, kini nga mga command nga gihatag sa Ginoo, dili dapat siya mahimong ritual. Samaanin nila, no, nga ginahimo nila. Nahimo namang good nga external form, pero wala siya internal nga reality ba. Mo na niya na si Kwan, walay kausaban ba sa ilang kinabuhi. Mo na magsigi sila og himo ani, practice sila og Sabat, no, para makapahulay sila og Kwan o physically, mentally, and at the same time rest of doing sin. Oh.
Kana rest of doing sin. Pero pag abot sa Lunes, Domingo padayon. So unsa may significance anang Sabat? Dapat punta dili na ka magpadayon og pakasala, rested na ka kay kung naa kay sala dili at rest unrest man ka sa Ginoo. Muna nga diha kang Kristo makadawat jud ka og Sabat eternally. Makapahog na jud kay kapahulayan ba dili lang sa days. Mao na niya na siya ni balik naman noon mo og sa tayang yon you observe this worthless weak and worthless elemental things, no? Mao na niya na si di ba sa book of Isaiah chapter 1 basahon daw nato ning para makuha ninyo ba kay abi ninyo no kining ato ang mga practices mo na makalipay sa Ginoo, dili na ikalipay sa Ginoo more than yes need man nato magpasting, need man nato magsimba, need man nato mag fellowship, need man nato mag family meeting, pero more than this pasahon nato yan siya dire. Stop bringing me your meaningless gifts. So pwede grabe perfect ang ilang offering sa Ginoo. Stop yan na siya diha ang Ginoo. Stop also the incense of your offerings. Disgust me. Ining inyong offering, wala na ako ikalipay. No? As for your celebrations of the new moon and Sabbath and your special days of fasting, they are all sinful and false. So pwede di ay no nga nagapasting ka, wala nalipay ang Ginoo sa imong fasting karon. I hate your new moon celebrations and your annual festival. Nana siya diya. So pwede di ay nag-Thanksgiving, tawa po nalipay ang Ginoo sa atong Thanksgiving Day. They are all burden to me. Nana siya diya. I cannot stand them. Nana siya diya. Stop bringing me your meaningless, nana siya diya, gifts. The incense of your offering disgusts me. As for your celebrations of the new moon and the Sabbath and your special days of fasting, nana siya diya, they are all sinful and false. I want no more your pious meeting. Di na ko ganahan sa inyong mga meeting. Anong Ginoo? Di na po ko ganahan sa inyong fasting. I hate your new moon celebrations and your annual festival. Di na po ko ganahan sa inyong Thanksgiving. Ano yan, they are all burden to me. Pabugat ra na sa kuha ang inyong ginahimo. Anong Ginoo? I cannot stand them. When you lift up your hands in prayer, maski ka ng inyong prayer meeting. Ano siya diya? Tinaw ka naan. I will not listen. So pwede di maminaw ang Ginoo sa imo ang prayer. Tapos, na siya, I will not listen. For your hands are covered with the blood of innocent victims. Wash yourselves and be clean. Get your sins out of my sight. Give up your evil ways. Learn to do good. Seek justice. Help the oppressed. Defend the cause of the orphans and fight for the right of the widows. So, more than our offering, more than our fasting, more than sa imong Sunday service, more than sa atong family meeting, mas importante di ay ang ato ang kasing-kasing. Free from sin. Kaysa di ay magsige kag meeting, magsige kag Sunday service, magsige kag attend sa morning dibo, unya hugaw kay kag kasing-kasing. Di ka kabalo magpasaylo. Di ka kabalo mo humble down. Dili ka kapadayon gyapon ka in sinning. So, unsa man ang purpose sa imong offering, mo na siya ipadaplin na. So, pwede nga perfect imong tithes, offering, maayo imong planting, pero dili maayo imong kasing-kasing, ipadaplin na. Or pwede nga consistent imong prayer, pero dili pod maayo imong kasing-kasing, dili jud na malipay ang Ginoo. Sabtan ba nato? Pwede pod nag-join mo karon og fasting, pero dili pod ka mo respond kung naay ginadil si Lord sa imong kasing-kasing, wala ra gyapon. Pangundang na lang ka og mukaon na lang jud ka kaysa magsige kag fasting nga hugaw imong kasing-kasing. Mao na suko kayo ang Ginoo sa mga ingonana nga practices. Sama ni siya sa mga Galatians.
no, nga nibalik naman noon sa Sabat, Passover, nibalik naman noon sila sa mga certain rituals, offering nga si tawag ani nga kato na lang ang ilang ginahimo nga form of righteousness ba, external righteousness. Kay abi nila malipay ang Ginoo sa ilang kasing-kasing nga more than that unta, mas wala man to ang si tawag to, wala may problema nga mag-offer ka sa Ginoo, mo appeal kag fellowship, wala may problema. Ang problema lang kung dili tama imong kasing-kasing. Mo na ang ginatanaw ni Lord. No? Mo na ga-remind me sa mga food committee, sa mga hakot team. Ayaw na lang mo hakot kung magsige mo bagulbol. Ayaw na lang mo og kanang luto kung magsige mo reklamo. Dapat unta kanang kwan ba, kanang heartily ba. Imbin nyo sa media team, worship team, tanan-tanan nga ministry, when you offer your time, dapat tama imong kasing-kasing. Mabitaw ka na mo ato tag RW, restoration weekend, mangutahan na ta, or magpasaylo mo, especially magsettle mo mag-asawa, nga naman, leave your offering. Yan na siya diya, kung naamang kay dili maayo, nga nakaaway, or na ba kay wala na settle sa imong heart, ibilin sa nimo imong offering, tapos balikan na nimo kung na-settle mo. Ano man, kabalo ka nga dili na dawaton sa Ginoo kay dili tama imong motivation when you give. Kabi nimo maulian lang ang Ginoo or mabalik imong relasyon diya sa iya kung pinaagi ani imong mga ritual nga ginahimo. No. Number 1 jud na nga ginatanaw ni Lord is ang ato ang kasing-kasing. Dili katong external na atong action. Amen. No. So na uban po dili lagi pod mo kwan no, ang uban dili pod na uban pod nga mga Kristiyano dili ta mag Christmas kay pagano na nga mga practices, wala lagi ga celebrate og Christmas day pero ay kanang Christmas season wala lagi ka celebrate pero ang kasing-kasing wala man pod ang gift sa iyang kasing-kasing. So makita nimo nga nabound sila sa law, madili mag-practice ani, pero ang kasing-kasing hugaw pod. So, asa man ka, no? Kita nga naglipay-lipay sa Christmas, nagpasalamat sa Ginoo, nagpasalamat sa gift nga iyang gihatag, pero wala kay kaaway. Wala na humility, na purity sa imong kasing-kasing. Oh. Samantalang wala nag-celebrate, pero panahon sa Christmas, nagbugno mag-asawa, wala nagpinasaylo ay. Oh. Kay dito na sa New Year magpasaylo, so unsa may nagikalipay sa Ginoo ana. So dito jud na sa pure ang heart. Nakuha na to. So verse 10, and you observe days and months and seasons and years, na siya diya. So, kana, mao na to akong gingon sa inyo nag-practice mo season, months, years, and days. Niya na siya diya. In verse 11, niya na siya diya. I fear for you that perhaps I have labored over you in vain. Kung sa Bisaya pa niya siya, nabalaka ko ninyo. Kay basig tanan akong paghago. Diha ka ninyo, nahimo lang way kapuslanan. Niya na si Paul. No? So, kabalo ba mo nga grabe ang time nga gispent ni Paul sa Galatia? To the extent nga gibabagan siya sa balang spirito nga moadto sa Asia. Ngano man kay naay gusto ikuan ba kanang ipahimo si God kang Paul dito sa Galatia. Naggitudlo jud niya ang gospel of grace sa Galatia. No? Nga ang gospel dili ni siya through external ritual or law, no, nga mag-lead sa inyo sa defeated life. Dili ni siya mao ang akong dili ni mao akong gitudlo nga gospel karon sa inyo kay ang gospel dili dapat sa inyo mubalik ani nga mga external practices tapos mag-celebrate mo og days and years and months, no? Pero pildido yung kinabuhi, wala mo'y victory over sin. Dili na yung gospel nga akong itudlo sa inyo But,
ang gospel of grace nga kung itudlo sa inyo, ang good news nga bitbit ni Jesus Christ, pinagi siyang balang spirito, magbring sa tuwa o kanang inward purity sa tuang kasing-kasing, and i-empower ka sa Holy Spirit para magkaroon kag victory over sin. Mao ni akong gihatag itudlo sa inyo nga gospel nga na si Paul, no? Tapos I beg you nga na si Paul, no? I beg you, maigsoon di akong Kristo. Nagpakaluoy na ko ninyo. Ano siya diya? Become as I am. Yan na siya sa verse 12. I beg you, brethren, become as I am. For I also have become as you are. You have done me wrong. No? Ano siya din na si Paul, be as I am. Nakalikawas na ko ani, kay ngun ana man ko para sa inyo atong una. Grabe ba yapod kung mo-practice og sabat kay Diyo man pud si Paul. Pero makita ninyo nag-practice ko ani before pero wala na nako ni gitalikdan na nako ni. So wala na ko nag-practice ani biya saya na si Paul. And dapat mo abto na mo sa life nga naay freedom ani nga mga ritual, no? Nahimo na ka dapat nga free aning mga ritual nga ni nga abi nimo mao nang external form of righteousness nga ikalipay sa Ginoo. So mo na bisayon do nato no. Mga igsoon diha kang Kristo, nagpakiluoy ko kaninyo nga sundon ninyo ako, ana si Paul. Kay bisan Hudyo ako, Hudyo man si Paul. Gisalikway ko ang mga pagtuman sa kasuguan sa mga Hudyo kaning mga practices, mga commands nga gihatag ni Moses sa ilaha. No? So, gihatag ni God kang Moses and Moses to ilaha, no? So, gisunod ko kamo mga dili Hudyo, wala siya ni practice na ani. Kaya mga dili Hudyo, di man yun mo practice po og Passover, Sabat, o dili po sila mo practice og katong mga certain rituals, offerings nga naman ko dito, kanang sin offering, na dito o guilt offering, daghang kay ito silang mga practices ba nga diha kang Kristo you are forgiven man dili man mabayran ng ato ang kaluwasan. So in verse 13 gibalikan niya ang mga taga Galatians ba sa verse 13. Tanawon ninyo, gi-remind niya sa verse 13, but you know, yan na si Paul, but you know that it was because of a bodily illness that I preached the gospel to you the first time. Tanawon ninyo, niya na si Paul sila. Tungod sa bodily illness, katong time nga nag-preach ko sa inyo sa Galatia, mauna nga nakapundo ko sa inyo ha. Wala ang iyang pasabot ni Paul. But you know that it was because of a bodily illness that I preached the gospel to you for the first time. Gi-remind niya ang mga Galatians nga kung tanawon niyo nga basahon ninyo ha. Ano eh? Acts 16 verse 6. Kung asa nagsugod si Paul og preach sa Galatians. Tanawon niyo. They pass Acts 16 verse 6. They pass through the Phrygian and Galatian. Paano niyo? Nabasa ninyo diya? They pass through the Phrygian and Galatian. So si Paul, padulong siya sa Galatia. Phrygian and Galatian region. Having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. So wala na kalahos si Paul sa Asia mag-preach sa gospel. Inya karon kay ngano man gi-forbid siya sa Holy Spirit, unsa gigamit sa Ginoo para dili siya makaabot sa Asia. Sakit. Nagkasakit diay ni si Paul. Mao na nga nagpundo na lang siya sa Galatia. Dito siya ni focus og share sa gospel. Mao na nga nasubo kay siya ba. Gitudlo niya tarong ang gospel sa mga taga Galatians. Tapos wala ang anunso naman mo niya na si Paul. So tanawon ninyo, wala sila ni allow og share sa Asia ngano di ay na ay plan di ay si God sa ilaha. Nga dito sila mo focus sa Galatia.
Unsang gigamit sa Ginoo sakit. Pwede di ay pugnan pud ka sa sakit kung naay plano ang Ginoo sa imuha. Mo na nga sometimes i-allow sa Ginoo ang sakit sa tuang kinabuhi, no? I-permit niya ang enemy nga tagan ka og sakit para ma-fulfill nimo ang iyang plano. Kay basig lahi imong direksyon sa imong kinabuhi. Pwede nga ang direksyon man gud ni Paul, gusto niya mo adtog Asya, kay excited lagi siya. Pwede ka nang imuhang gikabisihan karon mo nang direksyon sa imong kinabuhi. Unya i-twist ka sa Ginoo ba? Pakalmahon sa kaniya og sakit para magpundo ka og maminaw ka sa iya og unsa ang iyang gusto ipahimo sa imuha. Kay kung wala to'y sakit si Paul, nigkiyat raman tong diretso og Asya. Pero katong nanay sakit si Paul, nagpunto siya sa Galatia. Mo na yang gingon pasabot diha, no nga verse 13, but you know that in verse 13 yang gingon diha, but you know that it was because of bodily illness. Oh. Nga na nakasangyaw ko sa inyo ha, sa gospel. Oh. For the first time. Nakita ninyo? So tungod sa sakit, nakasangyaw si Paul og gospel dito sa Galatia for the first time. So kung nakakagipang bati karon, basi gusto kay pasangyaw sa Ginoo sa gospel. Oh. Kasi gabati mo sa inyo ang tiil, tuhod, gabati mo tanan-tanan sa inyong kalawasan, sa man ang inyong sakit. And, yan na siya dire, verse 14, and that which was a trial to you in my bodily condition, you did not despise or loathe. Wala ko ninyo gisuka. Loathe means gispit out. But you receive me as an angel of God, as Christ Jesus Himself. So, tanawon ninyo, niya na siya, kining ako ang kondisyon, murag dili kadawat-dawat sa inyo, ana si Paul. Pero inyo, wala ko ninyo gisuka, niya na si Paul. Inyo ako gidawat, niya na siya sa verse 14. No? You, masoundan na today, og bisag nagtamay kamo sa diferensya sa akong panglawas, wala ninyo ako gisalikway, niya na si Paul. Gidawat ninyo ako, ingon nga usa ka anghel gikan sa Dios. Gidawat ninyo ako sama nga ni Kristo Jesus nga inyong nadawat, no? So, pwede unta ang iyang sakit, murag luod tanawon ba sa mga tao si Paul. Kaya ang iya daw situation is murag itakwil nimo siya ba tungod sa iyang physical nga sakit or physical condition or pwede physical nga sakit pero kabalo mo dili baya good looking si Paul, dili siya kanang maayong ang iyang physical nga nawong, dili baya siya dili siya kanang good looking si Paul. Tanawon ninyo, tapos na pa siya sakit. So, tanawon ninyo, na-allow ning mga earthen vessels ni Paul na allow ang sakit para mag-glorify ang name. Humble kay siya niabot sa Galatia ba? So, kita dapat, dili po ta, kanang pakaroon ingnon ba nga maayo intellectual kay ta mo share, maayo kay ito atong barog, maayo kayo ang atong physical nga appearance para mag-glorify atong sarili, dili ang ana. Danawon nimo si Paul, no? Humble kayo si Paul para kining mga earthen vessels niya sakit mag-give glory sa Ginoo. No, grabe ba ya si Paul? Pila kaya tagang kay siya gisulat sa mga book sa New Testament, but kung tanawon nimo grabe siya ka-humble jud ay no, physically. Isog lang siya musulat si Paul. Murag bugat ang iyang sulat. Tamo na yang gingon diaw, 2 Corinthians 10:10. For they say his letters are weighty and strong. 2 Corinthians 10:10. But his personal presence is unimpressive. Bugat ang iyang mga sulat, pero ang personal diyan niya nga presence is unimpressive. Mo na yung word nga gigamit sa iya, unimpressive daw si Paul. And his speech is contemptible. No, kung tanawon ninyo, dili jud kaayo maayo mo storya si Paul. Maayo ra siya sa iyang sulat. Bugat na sa iyang sulat. Oh. Kwan siya. Unimpressive si Paul. So, unsa man ni kabo in verse
So, tanawon ninyo, verse 15, where then is that sense of blessing you have? Ngutana si Paul ba? Lipay kamo katong pag-share nako sa inyo og gospel. Asa naman tong panalangin, blessing inyong nadawat tong una? Ana si Paul. For I bear you witness that if possible, you would have plucked out your eyes and given them to me. Galatians 4:15. Pa-post daw ko na. Nga na siya. Where then is that sense of blessing you had? For I bear you witness that if possible, you would have plucked out your eyes and given to me. Yan na siya. Grabe na bless mo, ayo, katong time nga nag-share ko sa inyo gospel. Nga to the extent, niya na si Paul, kulang na lang, ihatag ninyo inyong mga mata sa kuha. Sa to pa, mao ni ang mao ni ang sakit yun dahil ni Paul ato nga time. Posible nga nadaot ang mata ni Paul ato nga time. Nga nanay mga nag-offer ng mga taga-Galatians nga ihatag na lang na ako kung mata sa imo. No? Ana ba nga point ba nga hatag na lang ako kung mata kay grabe din na murag dili na good ang imong appearance, ingon na ba na pa imong mata, hatag na lang na akong mata. Ingon ana sila ka bless ba? Willing sila ihatag ilang mga mata kang Paul para lang jud nga na sila ka bless kay Paul. Asa naman to nga blessing ninyo nga nadawat? Ana si Paul. Ingon ana nila kalab si Paul. Oh. Imagine mo, ihatag ni imong mata. Ihatag ni imong mata dito sa imong pastor, imong leader. Oh. Ana sila ka-bless ba sa life ni Paul? Asa naman to nga bless ninyo nga life na si Paul? Diba? Basahan niyo. Would you have plucked out your eyes and give them to me? Ano siya diya? Then verse 16. So have I become your enemy by telling the truth? Grabe jud kayo, no? Nahimo naman ko ninyong kaaway tungod kay ako nagsulti ka matuuran sa inyo ha. Kabalo ba mo, grabe ka palangga ni Paul ang mga Galatians. Og dili jud niya i-hold back ang gospel para lang sa ilang friendship. Mo na nga tinuod jud ay ka nga kuano, nga servant sa Ginoo kung dili nimo i-hold back ang gospel. Kaya ang uban tungod lang sa friendship mo back off na ba, mo compromise na ba sa truth? Dili sila mo stand sa truth. Ang uban madala kay naunsa man ka. Oh, wala naman kay pakisama. Oh. Naunsa man ka. Unya na set free na ka sa kwan, bisyo. Tungod lang sa friendship, ni wave ka. So dili ka maayo nga servant sa Ginoo. Kaya nga naman, wala man ka ni stand sa truth. Nya si Paul, grabe niya ka-love, grabe niya ka-friend ang mga taga-Galatia. Unya, karon kay nag-compromise na sila, na sila idols, nibalik sila sa mga certain rituals. Ano siya? Ano siya diri? Nahimo naman ko ninyong kaaway. Ano siya? Ano man, maupos man si Paul sa ilang ritual. Maupos man si Paul sa ilang ritual nga naghahatag sa ilang defeated nga life. Muwag, kung tanawon ninyo, no? Mo na nga pagbantay mo, no, nga naamagoy uban para sa ani niadto dinhi sa Galatia. Nanay mga uban ba nga niadto nga gitik-gitikon lang ang ilang dalunggan. Kanang puro lang encouragement, puro lang anang uyon-uyonan lang ka, nya dili kay correct, dili ka i-rebuke, dili ka kanang i-align imong life sa truth, pagbantay ka anak, no? Kay ngano man, ang tinuod jud nga friend is mo stand sa truth. I-correct ka kung mali pud ka. No? I-align ba imong life ba? Tabangan ka ma-align imong life, dili nga ibalik ka dito sa ritual para malihis ang truth. Nakuha na to. Okay ra nay, pwede man ka mapasaylo man ka sa Ginoo na. Anahon ka nang imong mga friend nga uban. Grabe po na inyong simbahan. Ano siya?
Grasya man jud ang Ginoo. Wa po taka rag storya grasya, nya dili po jud kasabot sa grasya. Dunggan lang niyang grasya, may ana god. So para lang ipalayo ka sa truth ba. Mo ni tabok ng Paul dito sa Galatia. They eagerly seek you. Niya na siya. They eagerly seek you in verse 17. Not commendably, but they wish to shut you out so that you will seek them. Niya na siya. Kini nga mga false prophet nga ni duol sa inyo ha. Ano siya diha? Yes, mura sila og concern po sa inyo ha. Murag nabalaka po sila sa inyo ha na si Paul. Pero ang tinuod lang, gusto mo nila makuha, mawala mo sa ako and even himo-himuan pa ko ninyo nilag storya para lang dili maputol ang atong relationship. Anang pasabot ni Paul ba? No? Ganahan kay sila makuha mo. Kay unsa man di ay interest aning mga false prophet nga ni duol dito kila sa Galatia, kwarta. Ang uban fame. Tama? Then unsa may ang pasabot ani? Kaya dire they are eagerly seek you not commendably. Oh, not commendably. So may pasabot anang kwan ang not commendably. Dili sila interesado sa inyong eternal good or eternal freedom. Yes, nabalaka sila, concerned sila sa inyo pero wala ni sila pakialam sa inyong eternal freedom. Anang si Paul, not commendable ang ilang ginahimo. Kay commendable lang ilang ginahimo, they are also aftering nga magkaroon kag freedom from law, freedom from those idolatry, freedom from those rituals, and kung interesado yun sila sa inyo nga commendable ilang ginahimo, ana si Paul, dapat ginatudluan mo on how to live a life victorious over sin. Mo na yung ginapasabot ni Paul din ni. So mo na nga murag ni kuan siya ba kini nga false prophet gusto ra jud nila i-twist ang gospel sa inyo ana si Paul dia no ito lang ni kuan gamay no para praise na lang gamay para unsa ganahan ang mga false teachers false prophet nga gadto kay tungod kay gusto nila makuha lang offering ana gusto nila mo sikat ana good mo na nga careful pud kay ta no especially kanang ato ang mga bisita, mga ingana, tanawon jud nato ang ilang motive. Tabangan pud mi ninyo sa prayer, no nga magkaroon mig discernment. Ay dili man nimo maiwasan, daghan nga mo connect sa tuwa, muduol sa tuwa. Then abi nimo maayo ang ilang tumong. Tapos matwist ang gospel ba tudluan dayon ta og wrong nga gospel. Which is naitabo ba yan na sa mga previous nga church nga kung nakuanan na iniduol natudloan na lang noon og dili mao nga gospel of the kingdom nga ang tinud nga gospel of the kingdom or gospel of grace sa Ginoo is yes nadawat nimo si Kristo napasaylo ka sa imong mga sala nag-decide ka nga mag-repent gi-welcome ni Holy Spirit sa imong kinabuhi tabangan ka karon sa Holy Spirit nga i-purify mong kasing-kasing and himuon ka karon to live a life nga victorious para hantod sa maliwat jud kag batasan sa Ginoo mo na gospel of grace tapos mahimo kang blessing sa uban mo na gospel of grace sa Ginoo dili ka nang gospel nga anak ka sa hari dato ka pakapi na lang na mauna man ang sasulod kay sa sulod man dapat gikan ang peace. Then of course, kung gubot mo kasing ang gawas, ang Ginoo mangitag pakaginasad nga ma-peace ka sa imuhang gawas. Tama na. Gubot ang imuhang balay. Gubot pa ang imong surrounding. Piyatagan ka og balay sa Ginoo, moabot ang panahon nga tama imong kasing-kasing. Saan po paghatag sa imuha sa Ginoo og balay, di ka gani ka kabalo mo limpyo sa gawas. Di ka kabalo manilig, di ka kabalo mugas plato. Piyatagan kag dakong balay, it will add no sorrow. Sumo nang gospel gikan yu dapat sa sulod. Tingala ka kabalo na kay manage imong balay,
Kita nimo mga people nga dili kabalo mo manage og balay, mapurklos ang ilang balay, dagko kayo ilang balay nga di kabalo malimpyohan, di man lang mahigdaan ang mga kwarto, uban mga purklos ano man. Dili kabalo, dili man to mao ang gospel, gikan dapat sa sulod pa. Dili nimo pwede nga kambyuan ang gospel sa gawas. Kung nato sa sulod dapat una mag-work. Mao ni nahitabo sa mga Galatian nga dapat sa sulod mauna ang kwan, ang kabag-uhan and mag-overflow outside para mahimo silang blessing sa uban. Ang nahitabo na noon, gibalik naman noon sila kay idolatry, ritual, serving days, no mo na to. So, ana si Paul dia, no? Magbantay mo ani, no? Kanang yes, ni sick sila sa inyo ha, ana siya, but not commendable. Why pakialam sa inyong kabag-uhan? Pwede mo ana lang diha, preach, kini mga false prophet, pero why pakialam sa ato ang kabaguhan? Not commendable lang ilang ginahimo. Kay ang commendable sa mata sa Ginoo, kung ikaw preacher ka, magbring kag kausaban sa sulod. Madawat nimo, ma-experience nimo ang tinuod nga gospel sa Ginoo. Kuha na to. They wish to shut you out. Nga na siya, gusto lang nila putulon atong relationship. Para unsa man, para isik mo nimo sila. Ana si Paul sa verse 17. No? So dili dapat magpadala, no, sa mga especially kanang mga preachers, no. Mapansin ako, no, na uban, like for example sa Mua at tumigtagom kay naay nagtapok dito nga mga pastor. Okay? Pag adto na mo og tagom, gimbitahan mi didto. Tudloan na mo sila og kamatuoran. Tudloan na mo gospel. Kabalo mo, after duha ra ka adlaw ana nang balik. Pero kung adtuan nimo didto, og mangadto siguro mi didto og manghatag mi og mga speaker silang simbahan, manghatag mi og mga microphone silang mga simbahan, o maghatag mi og kanang mga kwarta, ayuda sa ilaha. Ay, welcome kay ka. Nya gitik-gitikon ka nay mga ingana nga mga pastor. Nga kung ang kamatuoran ang imong itudlo, dili mo sipot. Pero kung ang kwarta imong ihatag mo sipot. So may ana ba? No, so ingana ang point ni Paul dinhi. Dili commendable lang ilang ginahimo. Gusto ra nila putulon ang atong relationship, pinaagi sa maayo nilang pag-alam-alam sa inyo ha, para maulihis mo ba sa gospel nga tinuod nga mensahe dapat. So, maupo na, no, careful jud punta ani, especially kani mga ministers, no, nga moanhi sa tua. No, na-learn po na ako kaning like for example na atay mga crusade mga ana. Kita po na ako ba nga katong uban nga mga speakers po, puro lang picture sa daghang tao ang naa sa iyang kwan, naa sa iyang page. Mission, puro mission, crusade sa laing mga nasod. Pero nakabutang dito, send your offering, aning ana. Send your offering, aning ana. So, gihimo nga kwan ba? Gihimo nga kanang ang ilahang pag-adto is they seek honor for themselves. Mali. Wala sa truth ang ilang ginahimo. Dili mo encourage sa mga people to kanang commendable nga work ba nga na eternal value sa tuwa, kundi para diay sa ilaha. Pwede nga wala sila ni kuha sa tuwag kwarta, pero sa ilaha part is gigamit nila ang pag-anhi para maka-receive pa og other ayuda gikan pud sa ilang mga kauban dito sa Amerika, mga yana. So bantayan diay nato mo na si Paul ana siya. Dili ni commendable ilang ginahimo. No? Gusto ra nila putulon ang kamatuoran, ang gospel of grace. Amen? Verse 18. But it is good always to be eagerly sought in a commendable manner. But it is good always to be eagerly sought in a commendable manner. So, and not only when I am present with you, yan na siya si Paul. Okay ra jud kayo, good thing jud kayo, dili jud dautan. Nga ang ubang mga tao, ubang mga preachers mo adto sa inyo diri, magpakita sila og kanang concern sa inyo ha, ana si Paul. Bisan wala ko diha.
kung maayo ang ilahang katuyuan. Pasabot, ang ilang tuyo sa tua is maayo kanang commendable ba na eternal value makabring og kausaban sa kinabuhi sa matag usa. Dili lang kanang alam-alaman lang ka diha, atik-atikon na kanilang istorya, dadon lang ka sa ilang mga regalo, pero ang ending walaon na ka dito sa truth ba, mawala ka ba, wala ka sa passing. Tapos dadon na ka dito sa kalawakan, unsa man ilang gitang pangtudlo na diha, kwarta-kwarta na lang. Wala na. Naglibog na ka. Nagbagool na tanang membro kay ngano man. Nalahi naman na twist nimo ang truth, na twist nimo ang gospel. So, nasabtan ninyo, ito akong ginapasabot nga commendable nga work is na ay eternal value, na ay kausaban sa imong kinabuhi. Kuan to. So, yan siya diya. And not only when I am present with you, you sought me much when I am with you. Murag ingon na ba nung Paul niya na siya ba nga. Okay, ganahan mo sa kuha, katong na ako sa inyo pero katong wala na ako sa inyo gi kalimtan na ninyo tanan. O yan ang iyang point ba? No? Tapos dire sa verse 19, istorya na ni Paul ang iyang kabugaton sa iyang kasing-kasing ba? My children, yan na siya diya sa verse 19, with whom I am again in labor until Christ is formed in you. Sayo na ko, minahal kong mga anak, samtang nagulat ako nga ang kinabuhi ni Kristo makita kaninyo, sama ako sa mga nakay nga nagbati. No? Mga mama. Di ba mga mama? Makita man ninyo unsa kasakit ang magbati kung mga anak. Inguna na ang gibati ni Paul. Para lang unsa, hangtod daw makita niya o makita sa uban ni Kristo, ang kinabuhi ni Kristo sa ilang kinabuhi. Dili yun ni siya muundang si Paul. Nga na ang kwan ba? Ana ang burden ni Paul. Mauday niya ang tinuod nga heart sa servant. Ibutang ninyo ni sa inyong kasing-kasing, especially kung naana mo'y ma-invite. Napadol ni mong pamilya sa Ginoo, nakadawat na kang Kristo silang kinabuhi, naka-restoration weekend na inyong mga anak, pamilya, relatives, friends, nakadool na sila sa Ginoo. Ang tinuod di ay nga servant sa Ginoo, number 1, you long in prayer, you agonize, magsakripisyo dud ka, you pay the price, hangtod sa ma-form ang karakter ni Christ sa ila. Maman yang gingon niya, my children, basa daw balik, verse 19, my children, with whom I am again in labor, until Christ is formed in you. So, iksoon, di ka mo undang og ampo, di ka mo undang og encourage, rebuke, correct, follow up sa mga people nga gi-interest ni Lord sa imuha ug sa atoa, hangtod dili mapurma ang kinaiyan ni Kristo sa ilang kinabuhi. Ana si Paul, kuya ko si Paul, no? Iyot ta mangundang ani sa inyo ampo ang gihapon ta mo. Even sa inyong mga anak, ay mo gundang hangtod dili mapurma ang batasan ni Kristo sa inyong kinabuhi. Bahala na mga bungol na sila. No? Di yun na ninyo undangan. Mauday ni ang tinuod nga servant ni Lord until Christ is formed in you. Niya na siya diya. Again, I am labor in vain. No? So makita ninyo na ang aim na to is dili mo impress og tao nga daghan kay membro ang simbahan. Ang aim jud na to is nga makuan kanang dili pud nato aim nga mo gitik-gitik lang og kanang kuan og kanang mga tao, no, para lang ma-welcome ta, no. Ang aim di ay nato sa matag usa
or even sa mga churches nga gina-connect sa atoa, ang aim sa ila is ma-form ang kinaiya sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Amen? Mao na resulta sa gospel. Mag-manifest, makita ang nature ni Christ sa matag usa sa atoa. Which is mao na karon ang dagan sa church ba nga ang life ni Christ, ang eternal life, ang iyang kinaiya, ang iyang kinabuhi, ang mapurma sa matag usa nga mga pamilya. Amen? So, our labor in prayer, teaching, preaching, rebuking is so that Christ will be formed in them. Saba ka, mangorek ka, mag-encourage ka, mo pray ka, mo teach ka, mo train ta, tanan na itong ginahimo dire, mag-lead dapat na mausab iyang batasan o maliwat siyang batasan ni Kristo. Amen? Walay lain. No? Kana jud ay ang heart ni Paul. Heart po nato as tinuod nga band servant sa Ginoo. Amen? Let us pray. Mag-end sa tani, kadayon na po nato next session. Heavenly Father, salamat Ginoo kay mo aming gi-remind ng imo jud ay desire for us. Speaks my experience jud namo kining maliwat jud mig batasan or mapurma ang kinaiya ni Kristo sa among kinabuhi. Pinaagi sa tabang sa imong balang espiritu. Help us, Father, nga di namin mobalik sa mga useless nga form of external righteousness sa maaning mga pag-worship namo og mga idols, pag-celebrate po namo og mga days, years, and months, and even sa mga offering. But Lord, help us na ang Holy Spirit nimo is continuously mag-work internally, mag-create of pure heart sa among kasing-kasing, and mag-lead sa mga to have a victorious life. Nga dili nami, Lord, ulipon sa sala, but we have victory over sin, kay victorious naman ka Ginoo. Salamat kaayo sa imong word today. Have your way today. Be with us in Jesus' name. Amen and amen. Kayong buntag sa tanan.